So, ayan guys, nakabili tayo ng bituko ng baboy. Yan, pasintabi sa mga hindi kumakain ng mga intestine dyan. So, ito yung bituko ng baboy. So, ito naman yung isaw. Actually, naparami ang bili ko ng isaw. Balak ko, yung kalahati gawing barbecue. Tapos yung kalahati, isasama natin sa dinuguan. Ayan. Ito naman yung laman ng baboy. So, ayan guys, pagsasama-samahin na natin sa pagpapakulo. Actually, yung laman ng baboy, kahit hindi mo napakuluan yan, pero total naman magpapakulo ako ng ng mga intestine. Isasabay na natin tong ating baboy para lumambot ng maayos. So, ayan guys. Nilagay ko na sa kaldero. So, lagyan lang natin ng bawang. Ayan. Luya. Pantanggal ng lansa. Wala lang ako nabiling tanlad. Gawa ng nakalimutan ko. But anyway, may luya naman. Saka laurel. Ayan. Malambot na. So, ayun guys. Kung nakikita nyo, may tray ako. I-oven natin. Para kahit pa paano ma-toasted siya. Not toasted, not really toasted talaga. Kumbaga, ano lang natin, para less mantika, hindi na natin siya masyadong i-ano sa mantika. Pagsama-samay na natin. Oh, sa lahat ng makakapanood nito, may kanya-kanya naman tayong version, di ba? So, version ko to, kaya alam na this. Walang pakialamanan, ha? So, ayan guys. Gamitan ko na lang ng gunting para hindi na siya masyadong messy kapag hiniwa. Bite size. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. So, ayan guys. Maglagay lang tayo ng konting mantika. Kasi may mamantika yung ating kakainin. My God, hindi pala naka-record. So, pasensya naman na. So, ayan, nilagay na natin yung ating bituka. Inuna natin to kasi medyo malambot yung ating karne. Hindi pala medyo, talagang malambot yung ating karne. So, may tendency siyang madurog. So, isasangkot siya lang natin ito. Nilagyan ko na rin ng paminta. Hay, hindi pala naka-record eh. Sorry naman. So, takpan muna natin. So, wala tayong tanlad kasi nakalimutan natin makabili ng tanlad. But anyway, okay na yan kasi napakuluan naman siya sa
sa may luya eh. Kaya tanggal lang sana yan. So, lagyan na natin tong sili para lumasa na rin. Lagyan na rin natin tong pork. So, huwag natin masyadong haluin para hindi madurog yung ating baboy. Then, after nyan, lagyan na natin yung ating suka. Lagyan natin isang pork cubes kasi wala tayong pork broth. So nilagyan ko na lang ng pork cubes. Takpan muna natin sa mahinang apoy lang para hindi masyadong matuyuan. So, tikman lang natin yung alat saka yung asim. So, pwede na. So, yun lang natin yung ating apoy para hindi mabigla yung dugo kapag kanilagay at hindi mamuumuo. Sana lang, wish ko lang yung dugo kasya. So, pasensya na sa mga hindi kumakain ng may dugo dyan. Sana lang guys, magkasya yung dugo. Sarap naman na ito. Mukhang kasya naman. So, hindi naman natin pwede tikman yan dahil hilaw pa yung dugo. Ayan, takpan uli natin. So, ayan na nga guys. Pwede na to. Kung gusto mo papatuyuin, mas maganda. Para siya magiging tinumis. Alam nyo guys yung tinumis? Yun. Dinuguan din yun, kaya lang tuyo. Nakatikim ako nun sa Gapan. Nueva Ecija. Lagyan lang natin ng sili. So, okay na to guys. Kung tutusin, pwede na yan. Pero kung gusto ko pa na medyo patuyuin, okay lang naman. So, ayan guys. Luto na talaga. So, maglagay lang tayo dito sa lalagyanan at mamigay tayo sa ating kapitbahay. Sa nagbigay ng suka. Kay Maymay. Ayan. Namalengke kasi ako kanina. Kaya ng problema, kung ano pa yung importante na kailangan para magluto ng dinuguan. Siya pa yung nakalimutan ko. Buti na lang kamo, to the rescue lagi si Maymay. At meron talaga siyang suka. Anyway guys, maraming salamat. This is Naya Salet. Bye! Sa ulitin!